faithfulness. Thank you, Father, for you are good and your mercies endure forever. Your mercies never come to an end. Hallelujah. Thank you, Jesus. Magandang umaga po sa lahat ng mga kapatid sa Panginoon, sa Mighty Warriors Christian Fellowship. Marami pong salamat din sa mga kapatiran dyan sa QICM Doha at sa mga Kaalsad group ko dati pa rin sa Doha at sa lahat po na i-forward ang pag-aaral nito. Welcome po at maraming salamat na nakapag-live po tayo ngayon for the Word of God. Tayo po'y manalangin. Nagagalak kaming muli, Panginoon, na magkasama-sama online. Malayo man ang distansya, subalit nagiging malapit dahil po sa teknolohiya. Maraming salamat, Panginoon, sa malakas na Wi-Fi at ang Facebook Live, Lord. Marami pong salamat. Mas marami kaming maaabot sa inyo sa pamamagitan ng pagbo-broadcast namin ng ganito ng Bible study every day. Thank you, Lord, for your word and the power of your word. Marami pong salamat. Mapag-aaralan naming patuloy ang inyong mga salita na nakapagpapahayag ka sa amin at nakapagbabago ng aming buhay. Papurihan ka't maparangalan sa aming kalagitnaan sa matamis na pangalan ng Panginoong Kristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. So, ang pag-aaralan po natin ngayon ay patungkol sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Maaari po na ang tao ay may pagdududa kasi nga po tayo ay nabubuhay dito sa mundo at hindi natin nakikita ang ating Diyos. Siya ay Espiritu at siya ay sinasamba natin sa Espiritu at sa katotohanan. Ang pagsunod natin sa banal na salita ay isang bagay na dinidesisyonan ng bawat isang tao. Makinig ka, hindi ka lang nakikinig sa iyong mga tenga, kundi isinasagawa. Kaya nasa sa ating mga tao kung gaano natin mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay at makumbinsi tayo ng maayos upang sa ganon ang salita niya ang panghahawakan natin sa ating buhay. Kaya susuriin po natin ang kapangyarihan na sinasabi ng Biblia upang mapagtitiwalaan natin ang Diyos at makakatulong ito na gumawa ng mga pasya sa ating buhay. Napakaraming mga bagay na kailangan nating pagtuunan ng idiin sa ating buhay, lalo na kung nakakaranas tayo ng maraming mga pagsubok. Kaya po, tignan po natin ang may akda, ang author ng banal na kasulatan. Basahin po muna natin, simulan natin ito sa Deuteronomy chapter 28 verses 1 and 2. Deuteronomy chapter 28 verses 1 and 2. Ganito po ang ating mababasa. Kapag dininig ninyo ang tinig ni Yahweh at sinunod ang kanyang kautusan, ibabantog niya kayo sa gitna ng mga bansa. Magaganap nga sa inyo ang mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang kanyang mga utos. Dito po sa English, now it shall be if you diligently obey the Lord your God, being careful to do all his commandments which I command you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. All these blessings will come upon you and overtake you if you obey the Lord your God. Ito po, sinasabi sa atin, dinggin natin, hindi lang tayo nakikinig, maraming mga tao ang nakikinig, pero hindi ginagawa sa buhay nila. Hindi nila pinapaandar, hindi nila ginagawa na sampalatayanan ang sinabi ng salita ng Diyos. Hindi po ang salita ng tao ang makapagbabago ng mga
sirkumstansya ng ating buhay. Ang Diyos, pakinggan natin siya. Hindi lang narinig sa tenga, itinatanim natin sa ating puso at hindi lamang iyon, isinasagawa natin. Meron pong pasubali ang sinabi ng Diyos. Ang pagpapala ay darating kung, ibig sabihin, if. Ibig sabihin yan, ang tao ang magdedesisyon. Pero kapag dinidinig mo ang salita ng Diyos, naririnig mo ito, at ito ay gagawin mo, as an act of faith, gagawin mo yan. Ang sabi ng Panginoon, all these blessings will come upon you. Kaya, ang pagsunod muna sa Panginoon. Pero ang mahalaga po, ang talatang ito ay nagsasabi sa atin, kinukumbinsi tayo ng talatang ito, basahin ko po ulit. Kapag dininig ninyo ang tinig ni Yahweh, kapag dininig, at sinunod ang kanyang kautusan, ibabantog niya kayo sa gitna ng mga bansa. Magaganap nga sa inyo ang mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang kanyang mga utos. Doon po sa pagsunod, ang salita po ng Diyos ay makapangyarihan. Let it work for you. Hayaan natin ang Diyos ay magtrabaho sa ating buhay. When we believe, we trust, and obey Him. So yun po. Una, ang salita ng Diyos ay importante sa ating lahat. Kahit sinong tao, this is the most powerful. Kaya dito tayo nga nag-aaral. Para sa ganon, alam natin kung ano ang mga bagay na sinasabi ng Diyos sa atin na magagamit natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Sabi niya, dinggin natin, listen to the word of the Lord. Maraming mga tao may pinag-aralan. That is right, that is correct. Subalit ang pag-aaral ng salita ng Diyos is the best investment sa ating buhay because we will know how to live. Matututo tayong mamuhay ng sang-ayon sa kanyang kalooban. So una po, we need to listen. Faith cometh by hearing. Ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig. Listen, makinig ka. Dinggin ang tinig ni Yahweh. Pagkatapos po, so yan po ang pasimulan nating talata. 2 Samuel, ikalawang Samuel. 2 Samuel, chapter 23, verses 1 to 3. Naririnig niyo po ba ako? Naririnig niyo ko. Thank you, Jesus. Ayan, naririnig ako. Glory to God. Ang sabi po ng 2 Samuel chapter 23 verses 1 to 3. Sundan niyo po ako sa salita ng Diyos. Narito ang mga huling pangungusap ni David. Tunay na pangungusap ni David na anak ni Jesse. Salita ng lalaking pinadakila ng kataas-taasang Diyos. Ang prinsiping hirang ng Diyos ni Jacob. Ang naging matamis na tinig ng Israel. Nangungusap sa pamamagitan ko ang Espiritu ni Yahweh. So yun po. Tignan niyo po ang sinabi ni Haring David. Nangungusap sa pamamagitan ko ang Espiritu ni Yahweh, ang salita niya ay nasa aking mga labi. Ito ang salita ng Diyos ng Israel. Ganito ang sinabi niya sa akin. Ang haring namamahalang may katarungan at namumunong may pagkatakot sa Diyos. Yun po. So makikita po natin ang salita ng Diyos ang naging gabay ni Haring David, the greatest king ng Israel who ever lived. Pangalawa siya. The first king was King Saul and the second king was King David. Pero ito pong taong ito, oo, hindi naman po siya perfecto, nagkasala rin po siya. Subalit, ang salita ng Diyos ay ibinigay sa kanya. He is the sweet psalmist of Israel. Yun po ang napakaganda sa buhay ni Haring David. Napakagaling po ng kanyang mga naranasan. The Spirit of the Lord is upon me, sinasabi niya.
Basahin po natin sa English. Now, these are the last words of David. David, the son of Jesse, declares, the man who was raised on high declares, the anointed of the God of Jacob, and the sweet psalmist of Israel. The Spirit of the Lord spoke by me, and His word was on my tongue. The God of Israel said, the Rock of Israel spoke to me, He who rules over men righteously, who rules in the fear of God. So makikita po natin doon, the Spirit of the Lord spoke by me and His word was on my tongue. Nangungusap ang Espiritu ng Diyos at ang salita niya inilagay sa aking bibig. Yun po ang sabi niya. Tunay na pangungusap ni David na anak ni Jesse, salita ng lalaking pinadakila ng kataas-taasang Diyos. Ang prinsipeng hirang ng Diyos ni Jacob, ang naging matamis na tinig ng Israel. Nangungusap sa pamamagitan ko ang Espiritu ni Yahweh. Ang salita niya ay nasa aking mga labi. Hallelujah. Tignan niyo po. It is God who reveals. Ang Diyos po ang nagpapahayag. Kung hindi niya ipapahayag ito, wala tayong alam and we would not understand. Kaya po, salamat sa Diyos na siyang lumalang sa atin, na siya rin ang nagpapahayag. He reveals Himself to us. Kaya po, kung tayo ay isang mananampalataya at matagal ng mananampalataya, sana nga po natuto na tayo sa lahat ng mga ito. At hindi na tayo bumabagsak, ika nga, kapag mayroong mga pagsubok, kundi nagiging matatag tayo sa tuwing mayroon man yan. Sapagkat ang gamit natin ay ang salita ng Diyos. Kaya nga, sabi po doon, nangungusap sa pamamagitan ko ang Espiritu ni Yahweh, ang salita niya nasa aking mga labi. The Word of God is on our lips. If we know the Word of God, you proclaim it, sinasabi mo sa iyong bibig, it shall come to pass. Alam niyo po, dito sa Isaiah 55:11, Isaiah 55:11, basahin ko lang po sa inyo. Kung gaano ang kapangyarihan ng salita ng Diyos when we speak it forth. Katulad ng sinabi niya, sapagkat ang pangako ng Diyos ay pangako niyang tinutupad. Sabi po niya, kung ano ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Isaiah 55 verse 11. Sabi po, ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kong nasa. Napaka concise po yung pagkaka-translate. Pero sa English po, tignan natin, Isaiah 55 verse 11 sa English, NASB version. So will my word be which goes forth from my mouth. It will not return to me empty without accomplishing what I desire and without succeeding in the matter for which I sent it. Sabi ng Panginoon, ang mga salita niya na namutawi sa kanyang labi, ito nga po, salita ng Diyos, the Word of God, the Bible, pinagsama-sama ang lahat ng mga kinasihan ng Diyos. Magmula pa sa una, ang pagkakasulat from the first 5 books na isinulat po ni Moises hanggang sa kahuli-hulihan, the Apostle John in the book of Revelation at lahat ng mga taong ginamit niya para isulat ang kanyang salita. Nagsasalita po ang Diyos. He is the one who speaks. Sabi niya, sinasabi niya, ang salita niya na lumabas sa kanyang bibig ay hindi babalik ito ng walang kabuluhan. It is so powerful. It is so effective. Ang nagkukulang na lang po ay tayo, hindi po ang Diyos. Kaya nga, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Jeremiah chapter 1 verses 6 to 9. Dumako po tayo dito. Jeremiah chapter 1 verses 6 to 9. Ito po ang nasa saad sa salita ng Diyos. Jeremiah chapter 1 verses 6 to 9. Sinabi ko naman, Yahweh, this is Jeremiah speaking to God nung kinakausap siya ng Diyos. Hindi po ako marunong magsalita, bata pa po ako. Ito yung idinadahilan ni Jeremias, ni Jeremiah sa Panginoon. Subalit sinabi niya sa akin,
So, ang Diyos ang nagsasalita. Huwag mong sabihing bata ka, sinusugo kita, kaya't humayo ka. Humayo ka. Ipahayag mo sa lahat ang aking iuutos sa iyo. Huwag mo silang katatakutan pagkat ako'y sa iyo at iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Pagkatapos, iniunat ni Yahweh ang kanyang bisig. Hinipo ang mga labi ko at sinabi, hayan, ibinigay ko sa iyo ang dapat mong sabihin. Ayun po. Ginagamit din po ng Diyos ang tao. Siyempre po, we are God's extension. No? Nilalang niya tayo sa sangayon sa kanyang wangis. He speaks to us. Nagsasalita ang Diyos sa atin. At ipinapahayag niya sa atin. He gave us the mind. Binigay niya tayo ng kakayanang mag-isip. Binigay niya tayo ng kakayanang makipagtalastasan sa Kanya, makipag-usap sa Kanya, to reason with Him. Come, let us reason together, saith the Lord. Sabi po niya. Kaya nakikipag-usap siya. We are made in God's image. So nakikipag-usap siya. Kinakausap po ba natin siya? Nakikinig ba tayo sa Kanya? Kailangan po nakikinig tayo. Hindi lang tayo nagsasabi ng ating mga panalangin, kundi ang Diyos hayaan natin magsalita sa atin. Katulad po ng sinabi ng Panginoon kay Propeta Jeremias. Sabi niya, ipahayag mo sa lahat ang aking mga utos. Ipahayag mo. Nilagay niya sa kanyang bibig kay Jeremias. The anointing of the word, inilagay niya. Sabi niya, speak on my behalf. Yan po yung mga role ng mga prophets in the Old Testament. They speak for God. God speaks, but He uses a person. Kaya yun po yung mga tinatawag na prophets. Inilalagay ng Panginoon sa kanilang mga bibig, sa kanilang puso, ang sasabihin nila. And so they speak the word of God. Kapag sinabi nila yung sinabi ng Diyos, para na rin ang Diyos ang nagsasalita sa kanila. Siyempre, God is a spirit. We can't see Him. So He uses people through sa pamamagitan na kakausapin niya ang isang tao. At ang taong ito, napapayag, ay gagamitin ng Panginoon para ipahayag sa kanyang bibig ang sinasabi ng Diyos. Kaya, ang sabi po ng Diyos kay Jeremias, sabi niya, ipahayag mo sa lahat ang aking iuutos sa iyo. Tell the people, sinusugo kita, I am sending you, sabi ng Panginoon kay Propeta Jeremiah. Kaya po, napakaganda ng sinabi ng Panginoon sa kanya. Natatakot kasi si Jeremiah kasi bata pa siya. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, I have appointed you a prophet to the nations. Lord, I do not know how to speak, sabi niya. But the Lord said to me, do not say I am a youth, because everywhere I send you, you shall go. And all that I command you, you shall speak. Do not be afraid of them, for I am with you to deliver you, declares the Lord. Then the Lord stretched out His hand and touched my mouth, and the Lord said to me, behold, I have put my words in your mouth. Hallelujah. Nilagay ko ang aking mga salita sa bibig mo, sabi niya. Kaya, ang sinasabi po ng Panginoon ngayon, ipinapahayag na niya, ipinasulat na niya, nasa sa atin na lang. Kung gugustuhin natin, maranasan ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa ating buhay. Di tayo magdidepende sa tao, we will depend on the Lord. Yung sinabi niya, His promises are thousands and thousands of promises ang sinabi niya. Yun po. 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. 1 Thessalonians chapter 2, Unang Tesalonica chapter 2 verse 13. Dumako po tayo doon as our next verse para makita natin yung sinabi ng Panginoon. 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. Ito po natin mababasa ang ganito. Basahin ko po muna sa
Tagalog at pagkatapos po sa English. 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. Ito ang lagi naming ipinagpapasalamat sa Diyos. Nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi ng tao. Ano pat ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyong mga sumasampalataya. Hallelujah. Tignan po natin sa English. 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. To encourage us. Sabi po dito, for this reason, we also constantly thank God that when you received the word of God, which you heard from us, you accepted it not as the word of man, but for what it really is, the word of God, which also performs His work in you who believe. Sabi niya, the word of God, ang salita ng Diyos. Napaka-importante po nito sa atin. We can't live without it. Everything is sustained by the Word of God. Lahat ng bagay ay nananatili sapagkat yan ang salita ng Diyos. The whole world, the stars, the sun, the moon, lahat ng kinreate ng Panginoon, He still works. He upholds everything. Every second of our life. We cannot survive without breathing, di po ba? So it means even our very breath was given to us by the Lord. If you breathe in, breathe out, that was given to us. Kaya po, His Word is so powerful. Kaya nga, sinabi ko po sa inyo kanina yung Isaiah 55 verse 11 na kinukumpirma sa ating lahat, verse 11, yung sabi niya, ang ulan at niebe paglagpak sa lupa'y di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig. Kaya may pagkait butil na panghasik. Ganyan din ang aking mga salita. Binasa ko na po yung verse 10, Isaiah 55 verse 10. Verse 11 ngayon, ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kong nasa. Yan po. The Word of God will never fail. Tayo po ang nagfe-fail, but God doesn't fail. Hindi rin po natin pwedeng i-misappropriate ang salita niya. Yung mga pangako niya, ginagawa mong ganun, pero hindi ka naman sumusunod sa Kanya. Hindi po. Ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ay nagiging makatotohanan sang-ayon sa sinabi niya, sapagkat tayo ay nagnanais sumunod sa Kanya. At pag sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos, at sinabi niya sa atin, ganito ang sasabihin mo, ganito ang gagawin mo, yun ang lalabas sa ating bibig. It will become so powerful because that is the Word of God. Kaya sabi ng Panginoon, man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Di lamang tayo nabubuhay sa tinapay, sa pagkain, sa pagtrabaho, lahat, sa family, lahat, every day of our lives. It comes from the Word of God. Kaya po, so powerful ang Kanyang mga salita. If we live by it, kung tayo namubuhay sang-ayon dito, tayo na mismo ang makakaranas ng kapangyarihang yan ng salita ng Diyos. Patutunayan niya sa atin ng salita niya ay totoo at makabuluhan. Kasi sabi niya, hindi babalik sa Kanya yan ng walang kabuluhan. Kapag ginamit natin ito by faith sa ating puso, it shall come to pass. Yun po ang sabi ng Panginoon. Hallelujah. Tandaan po natin ang lahat ng ito para po hindi tayo magduda sa Diyos. Ang mga salita niya na sinabi niya ay ang Diyos mismo ang nagsabi. Kaya yung sinabi niya, hindi ito masisira. It will not fail. Salamat sa Kanya. Deuteronomy 28 verses 1 and 2, 2 Samuel 23 verses 1 to 3. Yung sinabi ko po, Isaiah 55 verse 11, and 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. Tomorrow po, magpatuloy tayo. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, Panginoon,
sa iyong mga salita. Your words are very, very powerful. Sinabi mo na yan. Naririnig mo rin ang mga talata, ang mga salita na kinukuha namin sa iyong salita, the Word of God, sa Biblia. And we claim them for us, Lord. Inaangkin namin ito that it will work for us. Marami pong salamat, Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong salita. Walang imposible sa iyo. Kapag ang mga salita mo ang gagamitin namin, anumang problema mayroon kami, gagawa ka ng mahimalang kapamaraanan na patutunayan mo when we trust you and obey you. Sinabi mo na all these blessings will follow you if you carefully obey the word. Kasi naririto ang direksyon, naririto ang instruction, naririto ang magiging dahilan para mapagpala kami. Marami pong salamat sa lahat ng mga biyaya mo, sa lahat ng mga pagpapala mo, salamat sa iyong mga salita. Thank you, Father God. Thank you. The Word became flesh, and that is the Lord Jesus Christ. Kaya sabi niya, when you pray in my name. Because He is the Word of God, and He is God in the flesh. Siya'y nagkatawang tao, pero siya'y Diyos. We thank you, we praise you, Lord, with the power of your Word. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Tanggapin ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa inyong buhay. Tanggapin ang magiging solusyon sa mga pagsubok ninyo. Tanggapin ang kagalingan, kalusugan. Tanggapin ang kapamaraanan ng Diyos sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen and amen. Maraming pong salamat. Hindi ko po nakikita ang inyong mga comments, but I know you are there. God bless everyone. God bless po. See you tomorrow.